What's up sa inyo mga karadyo? Rocky here, Delta Whiskey 4 Alfa Romeo Whiskey. Ngayon may dumating sa atin na padala. Galing ito kay Tito Warren. In-order natin siya during nung karaang naganap na 2026 para convention dito sa Naga City. So doon bumili tayo sa kanya ng radyo. Tapos ngayon pinadala niya lang sa atin, shinip out through LBC. Isang fixed base na Yaiso. Ayan, so pina-LBC na lang. So yan. Yan, galing kay Tito Warren. So ngayon, samahan niyo ako na buksan nito. Tapos tingnan ko ano yung laman niya. So, may itim pa siya na ano sa loob. So, balot na balot yung parcel natin. So, in-order ko pala to sa kanya. Akala ko kasi nung bibilin ko siya dun sa mismong flea market dun sa Paraham Bention is makukuha ko kagad yung unit. Pero yung sabi niya sa akin doon, demo unit lang pala yung nandun sa kanila. Kaya yung sabi niya sa akin nung binili ko yung radyo, i-ship out niya na lang daw through LBC pagbalik niya ng Manila. So ngayon yan, dumating na yung parcel. Ngayon i-unbox natin. Ayan, so nabuksan na natin, natanggal na siya natin sa kanyang plastic. So, yung binili natin kay Tito Warren, isang Yaiso na FTM 150R na may, ito yung model na may ASP guys, tapos yung may Super DX. So, isa siyang fixed base na radio na dual band na din. So, VHF and UHF. Yung output power pala ng FTM 150 is 50 watts sa UHF, tapos 55 watts naman sa VHF. Isang requirement pala bago kayo bumili ng mga radyo is yung tinatawag na permit to purchase or permit to possess. Kailangan nyo munang mag-secure ng PTP sa NTC bago kayo bumili ng mga radyo para maiparehistro ninyo siya sa inyong radio station license or amateur radio station license. Sa case ko, nagkaroon ng 1-day mobile licensing yung NTC Region 5 sa amin sa Naga City. So kasabay na rin kasi nun sa Paraham 2026. Nakasecure ako sa kanila ng PTP. Tapos pakita ko sa inyo guys yung PTP na binigay nila sa akin. So ito guys yung PTP. So ayan, nakalagay permit to purchase radio transmitters or transceivers. So yan nakalagay, 'di ba? Ito yung kailangan mo para may parehistro yung radyo mo bukod dun sa official receipt ng tindahan na or authorized dealer na bibilhan mo ng radyo. So yung box niya yan, same lang halos yung mga box ng Yaiso. Ganito din yung box nung nakuha ko yung FT2980 ko. Karton lang talaga. Tara buksan natin kung anong laman. So ayan. Ayan yung laman. Una yung papeles, tingnan natin. So ito ata yung resibo. So ayan, pakita ko sa inyo guys. Yung resibo. Ayan siya. So yan yung resibo ng radyo natin. So dalawa siya. So bukod doon sa resibo, meron ding kopya ng dealer's permit. So ayan, kung makikita ninyo. Itong mga papeles na ito, mga karadyo, yung kailangan ninyo para may parehistro ninyo yung radyo na binili ninyo sa inyong amateur radio station license. So permit to purchase, tapos yung kopya ng resibo, official receipt, tapos optional na itong dealer's permit, tapos yung application ninyo for radio station license kung bago pa lang kayo, kung may ROC pa lang kayo, or modification due to additional equipment na application form. Yun yung kailangan ninyo guys para may palagay ninyo yung radyo ninyo sa RSL ninyo. Ayan, may manual yung FTM 150. Hard copy ng manual. Bukod sa manual, dito sa box, meron tayong DTMF na microphone. So, yung model is SSM 85D. I think ito yung handheld na microphone na meron din dun sa ibang models nila, which is yung FTM 500 na dual band rin na radyo. Microphone, tapos meron ding power cable. So yan yung power cable. Yung mga power cable pala ng Yaiso, mga karadyo, meron siyang fuse na kasama. For safety purposes na din yan. So pakita ko lang sa inyo. Same lang din sa FT2980 ko. May fuse din siyang kasama. So naka-series na yung fuse. So ayan. Ito yung connector na ilalagay mo, isasaksak mo papunta sa power supply. Tapos ito yung connector na sasaksak mo doon mismo sa mismong unit ng radio mo. Yan, may fuse siya dyan. Para if ever man mag-overcurrent tayo or may short circuit, so protektado yung radyo natin. Yan yung sinasabi kong fuse na kasama. So may dalawang spare na fuse. Ayan, mounting screws. So, pag ikakabit ninyo sa mobile, sa vehicle. Tapos, yung mounting hardware din para sa microphone, yung lagayan ng ito.
ng microphone. So, sabitan. Tapos, yung main na unit na mismo. Ito yung main na unit nyo guys. So, yung weight daw nito mga around, medyo mabigat siya mabigat. Pero I think mas mabigat yung FT2980 ko. So, mga around 0.6 kilograms yung bigat nitong FT150R. Mas makapal yung heatsink ng FT2980 ko compared dito sa FT150R. Ayan yung front panel niya. So yung mga buttons niya nandyan sa taas. Meron siyang dalawang knobs sa left, tapos meron siyang dalawang knobs din dito sa right. Natatanggal pala itong front panel niya. May clip dito sa gilid. So pwede mo siyang tanggalin. Ayan. So, detachable siya. Maganda to para sa mga naka-mobile kasi pwede mong yung head unit lang ng radio yung nandun sa mismong dashboard ng sasakyan. Ito yung volume knob, volume, tapos ito yung VFO mo. So, same din dito. Parang UHF dito na side, tapos yung dito is VHF. Pwede din siyang monitor, dual monitor ng VHF or UHF or combination ng dalawa, UHF tas VHF. Pwede din single monitoring lang. After, sa mga susunod na video, i-discover natin yung mga iba-ibang settings nitong FTM150R ASP na model. Sa gilid, makikita ninyo may saksakan, may lagayan ng micro SD card. Tapos dito naman sa kabila, meron yan. Yan yung saksakan ng mic niya. Tapos hindi ko napakita kanina, merong saksakan ng microphone sa ayan. So, buksan natin ulit. Ayan, so may saksakan ng microphone sa loob. Sa loob mismo ng radio, ng unit ng radio. Sa baba ng unit, meron na siyang front speaker dito. May front speaker dun sa head, tapos may speaker din dito sa taas. So, sa ibaba nitong grills na ito. So, dalawa yung speaker niya, dalawang speaker ng FTM150. Ayan yung mga ports niya sa likod. Power plug, kakabit dun sa power supply. Tapos, ayan yung main na connector natin. So, pinaka-importante. SO239 na output papunta sa antena mo. May fan siya. So, kapag umiinit or long transmission, siguro aandar yung fan para hindi mag-overheat yung radyo natin. Meron tayo ditong data port. So, yan yung parang maraming serial data port. Tapos, meron ding speaker output. So, kung magkakabit ka ng speaker, ayan, may saksakan din. Yan yung unit ng FTM150. Yan yung makasama, yung unit mismo, yung PTT pala. Tapos, yung wire para sa pagsaksak sa power supply. Tapos, yung mga mounting screws, hardware, extra na fuse, mounting bracket para sa microphone. So, yun lang yung kasama sa box guys. Ayan. So, makikita ninyo. Ngayon, is-set up ko na ito. Hopefully, sa mga susunod na video, i-discover natin and explore natin kung ano yung mga iba-ibang settings ng FTM150. Ayan, kung interesado kayong bumili nito guys, mga around 22-23K yung ganitong model. Maganda to kasi ito yung model na may ESP. Pa-demonstrate natin kung gaano kaganda yung audio signal processing niya, tapos yung Super DX na tinatawag. Hanggang dyan muna guys. Hopefully, nakatulong itong video and may na-share ako sa inyo mga karadyo. And hanggang sa susunod ulit, 73 and mabuhay sa inyong lahat dyan.